Magandang oras mga ka-good news. Nako, Inday Sara, merong risback sa Senado. Yung hindi niya pagsipot sa nakaraang hearing ay dahil sa meron daw siyang nadiskubre na dalawang taong nagkontrol ng OBP budget ng gobyerno. Sino kaya ang mga taong ito? Atin alamin dito sa bidyong ito. Dalawang tao lang umano ang nagpapasya ng alokasyon ng national budget ng Pilipinas. Sa part 2 ng recorded video interview na inilabas ng Office of the Vice President, tinukoy ni VP sina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman at ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na siyang umano'y nagkokontrol sa pambansang pondo. Ito ay ang dahilan kaya hindi na siya sumipot sa September 10 deliberation ng House Appropriations Panel sa proposed 2025 OVP budget. Meron din kasing si Sara, meron din siyang hindi na liquidate na budget niya noong nakaraang taon kaya binanatan siya sa Senado. Ngayon dahil sa medyo loading siya palagi, hindi makakasagot, napahiya siguro, hindi na sumipot sa susunod na hearing and then gumawa siya nito, sariling video niya sa kanyang opisina. Bumanat siya. May dugo ngang digong, talagang babanat eh. Okay, so ganyan talaga sa politiko, amigdat politika, ay tapunan talaga yan, tapunan, siraan. At kung sinong masisira ay talo, di ba? Ganyan lang yan, pero actually, sa labas siguro nito ay magkakaibigan sila minsan. At kapag mainit ang isyu ay magkakalaban. Balik tayo sa video. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Grabe. Yan ang katotohanan. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Sinabi rin niyang may ilang kongresista na nanghingi umano ng parte sa naturang pondo ngunit hindi niya ito pinangalanan. Ayan, yung mga pundo na yan, hindi naman yan ma-release kung walang perma ni Sara. Kaya sila-sila lang yan, naghatian lang yan. Wag lang tapunan ng dumi kasi parehong may dumi sa mukha. Okay, kaya yung mga budget na yan, alam naman talaga natin na ganyan ang kalakalan sa gobyerno kaya yumaman yung mga congressman, senador dahil sa mga budget na yan. Na halimbawa ang budget na totoo ay 1 million, gagawin nila yan na 5 million. Yung 4 million, sobrang kalahati, ay yun na yung mapunta sa mga bulsa ng mga krokodil. Kaya ganyan lang talaga, oras-oras lang yan kapag panahon-panahon lang. Kapag sinong uupo dyan sa gobyerno ay talagang itong kukuha sa kaban ng bayan. Okay, kaya ito, Inday Sara ay parang sour graping eh. Kasi binabanggit niyo yung dalawang pangalan ay lalong magkaroon siya ng kalaban dito. Imbis na dapat pabanguhin niya yung pangalan niya, dapat huwag na siyang maghanap ng kalaban. Kasi malapit na ang eleksyon. Marami pa namang mga supporter yung dalawang binanggit niya. At may mga pwesto sa gobyerno, kaya dapat tahimik lang, ganyan talaga. Ang malalim na tubig, ang dagat na malalim ay hindi maingay. Ang latang may laman ay hindi maingay. Ang latang walang laman, maingay yan. Kaya dapat hindi magingay para hindi babalik yung tinatawag na karma. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Ito, na-explain niya to dito sa opisina niya, pero pagdating sa Senado ay maano siya doon eh. Ma-blackout siya, hindi siya makakasagot kina Risa Ontiveros. Kaya hindi na siya sumipot doon. Ito kasi ang dapat i-explain niya paano niya inubos yung budget niya. Kaya nga sila Ontiveros ay tanong ng tanong sa kanya. Pero loading naman siya. 23, naging 15 billion siya
dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Oo, totoo naman yan na meron dinagdag talaga. Pero, hindi naman yan ma-withdraw kung walang signature mo. Diba? Kaya kasama ka dyan sa 15 million na yan na binanggit mo. O billion ba yan? Billion. Meron kayong hati-hati dyan. Kasi tatlo kayo eh. Alangan naman na walang ibigay sa'yo. Kaya wag na magtapunan ng dumi sa muka kasi pareho lang na na may dumi. Okay, tapusin natin tong video. Lumabas ang budget approved, 15 billion. Ay naging 24 billion peso umano ang allocated budget. May isinama pa anyang listahan kung saan saang lugar itatayo ang mga classroom na nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Okay, ito ay video na sarili ni Sara kaya makagawa siya ng kung ano-anong kwento tungkol dyan. Kung bakit ganyan at maituro niya yung dalawang tao. Ang maganda dyan, nasa gitna lang ako I'm neutral. Ang maganda dyan ay magpakita talaga siya sa Senado at dalhin niya lahat ng ebidensya niya para malaman doon sa Senado kung sino talaga nangungurakot dyan. Okay, bato-bato sa langit, tamaan o magalit. Ang pikon ay laging talo. Hanggang sa muli mga ka-good news, ako'y magpaalam na God bless the Philippines.